Hi everyone! Welcome sa journey namin as a family to build simple habits of service. For the past week, sinubukan namin mag-start ng small acts mula sa bahay, papunta sa community, at i-connect lahat sa faith namin. Gusto ko kasing turuan ng mga bata how to love and serve others with humility, kindness, and heart for God. Kaya samahan niyo ako habang binabalikan ko ang mga ginawa namin at ang mga lessons na natutunan namin along the way. Naalala ko ng first week, sobrang simple lang yung ginawa namin. Pero, masaya. Kasi tinuruan ko yung mga bata mag-set ng table at maglipit ng toys nila. And at first, medyo, syempre may reklamo. Pero nung nakita nila na mas maayos at mas mabilis matapos yung chores nila, ayun, natuwa din sila. Sa uli naman, nag-pray kami together to thank God for each other. And doon ko na-realize na kahit simpleng gawain sa bahay, pwede pala maging way para mag-serve with love. Focus naman kami sa pagiging kind at helpful sa isa't isa. Yung simple pagsabi ng thank you at pag-offer ng tulong kahit hindi hinihingi. Ginawa namin yun the whole week. And nakakatuwa kasi mas naging mindful sila sa words at actions nila. Parang mas light yung atmosphere sa bahay. And na-affirm ko talaga na hindi kailangan ng big gestures para mag-serve. Minsan, small acts have the biggest impact. Lumabas kami at nag-serve sa labas ng bahay. Simple lang, greeting with the neighbors, and pagbibigay ng food sa guard at street cleaners sa village. And nakita ko yung ngiti sa mga bata habang nagpapasalamat yung mga binigyan namin. And then after, nag-usap kami na hindi kailangan maging bongga para makatulong. Basta from the heart, sapat na. Week 4. Ayun, nag-pick up kami ng basura sa public area at tumulong magbuhat ng gamit para sa iba. Hindi siya glamorous na activity, pero gusto ko yung eagerness ng mga kids to help. Kahit na medyo mainit, nakakapagod, wala silang reklamo. Tapos pagkatapos nung sinabi nila na proud sila kasi nakatulong sila, doon ko naisip na service isn't just about helping. It also builds character and humility. Ito yung gumawa kami ng small care packages, tapos iniwan lang namin anonymously. Tapos at first pa nga sabi ng mga bata, nagtaka sila, bakit daw kailangan secret? Sabi ko sa kanila na real service is from the heart. And hindi ito ginagawa para sa recognition. Tapos wala lang, saya lang kasi tinanggap nila yung idea at natuwa sila na makapagbigay ng tahimik lang. Dito ko nakita na slowly naintindihan nila yung deeper meaning of giving. Ito yung nag-offer kami ng time to help someone with a task like tumulong sa elderly neighbor, magbuhat ng groceries, or maglinis ng shared space. And dito natutunan ng mga bata na hindi lang material things ang pwedeng ibigay, kundi pati yung oras at presence mo, malaking bagay na yun. Kahit tumagal yung task, naging patient sila. Dito ko din nakita na minsan, kailangan mong iset aside yung personal plans mo para makapag-serve sa iba. Looking back sa lahat ng ginawa namin this past few weeks, sobrang na-appreciate ko yung journey. Mula sa simpleng chores sa bahay, hanggang sa pag-abot ng tulong sa community, nakita ko kung paano nag-grow yung mga bata, not just in skills, pero lalo na sa puso nila. And natutunan nila na service isn't always about big things. Minsan, it's the small things. Consistent acts na may pinakamalaking impact. And ang saya kasi habang tinuturuan ko sila, ako mismo nare-remind na ang totoong pagtulong dapat galing sa puso, hindi para sa recognition. And most of all, nakita ko kung paano namin na-connect lahat ng acts of service na to sa faith namin. Kaya naman kahit patapos na yung 2 months plan ko, I pray na maging part na siya ng daily life namin. To love, to serve, and to glorify God sa lahat ng ginagawa namin. Big or small. Salamat sa pagsama sa journey namin. Sana na-inspire din kayo to start your own little acts of service kasama ang pamilya. And remember, hindi kailangan maging malaki para maging meaningful, basta galing sa puso at para sa Diyos sapat na. See you sa susunod na kwento!